Hi guys, good day sa inyo lahat. Kumusta na kayo? Today guys, mag-unbox tayo ng mga items na in-order ko from online, especially sa Lazada, Shopee, and other online store. Ito nga pala guys, mga items na to. Ito yung mga items na or mga gamit na i-install natin sa Honda Civic FD na recently nakuha ko. Which is yung Habanero Red na Honda Civic FD 2008 model 1.8S manual. Yun guys. Pakita ko sa inyo guys yung mga in-order ko, and then i-unbox din natin isa-isa. And then after natin ang unbox sa next video, i-install natin siya guys. Ikakabit natin. Isa-isa natin ikakabit. So hindi natin siya i-video ng isang isang take lang. So, syempre, hindi naman kaya ng isang lang to. So, ang gagawin natin, i-unbox natin siya ngayon. Then, after, kada isa, i-install natin sa Honda Civic FD. So, yun guys. Pakita ko sa inyo mga in-unbox ko guys. So, i-isa-isayin natin. Then, ano ko sa inyo explain ko para saan sila. Pero, ito guys, hindi siya ganun ka mamahalin. I forgot to mention that yung ibang ibang item nito guys, in-order ko to sa legit Honda Civic FD na mga parts, which is i-ano ko na lang sa inyo yung link sa FB page niya. So yun guys, without further ado, start natin yung unboxing guys. So tara! So yun guys, ito yung mga boxes. May malaki, may mahaba, may malaki, may mabigat, may magaan. Yan. And ito yung naka-wrap pa. Most of these guys, in-unbox ko na guys. Chinek ko na kasi syempre may policy tayo na 7 days return policy before So, para makasure lang, yung iba dinoble check ko na para i-check kung may damage ba or working pa ba yung mga item, yung mga in-order natin, or wala bang ibang problema. Yun guys, ang inuna ko install pala guys sa Honda Civic FD namin is yung Android head unit with backing camera. Yung backing camera niya guys, hindi yung backing camera na kasama ng Android head unit. Pakita ko na lang sa inyo yung tutorial, yung video link nun sa YouTube channel ko rin. Yung mga pag-install and then yung backing camera na ginamit ko. Kasi nung backing camera nun guys, hindi ko nagustuhan. Ayoko nung kasamang backing camera niya, kaya ang ginawa kong order din ako sa Shopee na backing camera, which is parang integrated yun siya sa sasakyan pag binili mo siya. So makikita nyo yan guys, explain ko lang sa inyo yan dun. Ngayon guys, ito yung mga ito yung mga items na i-unbox natin. So start na tayo dito sa malaking ito guys. Ito malaking ito. So from dito sa umunahan hanggang dun sa likod, ihanan natin. Then meron din akong i-unbox dito guys na para sa air suspension, which yung iba rito sponsored ng ng CA, Concept Air Suspension na which is from Manila. Yun guys, yan, pakita ko sa inyo. So iisa-isayin ko muna guys. So tara. So ito guys, itong box na to is air tank para sa air suspension, which is 5 gallon tank. Yun guys, ito yung mga included na sa package is yung bracket. Mga bracket niya, yan. Yung bracket na fit, kakapit dito. So iyan to, bracket to ng tank na slog dito. So pakita yan. Sising natin guys So yun guys, dapat ko lang dito para di bumagsak. Yun guys, ito yung niya, tank. Medyo malaki siya guys. 5 gallon ang capacity ng hangin ito guys. So thank you nga pala kay Sir Charles Chua. Sorry guys, medyo sa labas medyo maanan.
trailer. So yun guys, ito yun, 5 gallon na air tank para sa air suspension. So ang ginawa ko, pinaka-customize to OS, pinadagdagan ko ng mga holes para sa ano, kasi limited lang holes net yung butas nito guys, 3/8 na butas. Ang ginawa ko, pinaka-customize ko sa machine shop na sa kakilala ko. Pinadagdagan ko para flexible siya kung saan ko ilalagay yung mga hose connections. And then parang tank din to compressor. Yan guys, thank you nga pala ulit kay Sir Charles Chua ng Concept Air Suspension. Lagay ko na rin yung link sa description box guys, yung FB page nila, para kung gusto niyo mag-inquire, magpa-install ng air suspension, kontakin niyo na lang siya. Meron na rin kami rito nila, shop dito sa Cebu. So kung taga Cebu kayo, kung gusto niyo magpa-install ng air suspension, kontakin niyo lang guys. Ilalagay ko na lang din yung link ng Cebu FB page ng Concept Air Suspension. Yan guys, ito yung 5 gallon tank. Next naman guys, ang i-unbox natin, so itong malaking box na to guys. Ito mo guys, ang laman nito guys is, chinek ko na rin to. Ang laman niya is KYB shock absorber para sa Honda Civic FD. Year model 2006 to 2011. Yun guys. Pakita ko na sa inyo yung isa guys. Hindi ko na i-unbox kasi lahat medyo mabigat. Ito guys, in-order ko lang sa Lazada. Lahat ng in-order ko guys from Lazada or Shopee or from other online store, ilalagay ko na yung link para in case na gusto nyo mag-order, makaka-order kayo na mabilis. So yun guys, ito yung shock absorber ng Honda Civic FD. Yan. Chinek ko lang dito guys kung wala ba siyang damage. Okay naman. And then, gagawin ko dito guys, customize ko to kay Concept Air Suspension. Lalagyan ko ng airbags para sa air suspension. So, bumili na ako ng guys. Bumili ako ng bago guys, instead gamitin yung sa stock ng ng Honda Civic FD kasi para sure siya na walang damage yung kasi hindi ko rin alam kung okay pa ba yung shock noon, kung sabay pa ba silang aangat o hindi. So para makasure lang, modern na lang ako ng bago para hindi ako magkakaproblema sa pag up and down ng air suspension. Kasi guys, pag once may differentiate, ay may problema yung isang shock, pag inangat mo siya, hindi siya level. Minsan nauuna yung isa, yung okay na isa, yung okay pa na shock absorber, mauuna siyang aangat. Then yung may damage na, wala siyang aangat. So minsan pag inap mo siya, hindi siya level or hindi siya pantay. Okay lang yun guys kung ang package na kinuha mo ng air suspension is individual control ng airbags. Pwede mo siya i-level, pero kung manually front and back lang yung control niya. So pag angat ng harap, minsan hindi siya level. So kung ginawa ko, nag-decide na lang ako, bumili ako ng bago. So ito guys, yan. Guys, dalawang both left and right sa front. And then yung sa rear, susunod ka na lang yung pag-order nun. Try ko muna yung stock. Kasi ito guys, ang kaibahan kasi ng front and back ng suspension ng FD, yung sa harap, magkasama yung spring tsaka yung shock absorber. So pag pinalitan ko ng bags, yung bags, nasa harap siya kasama siya ng shock absorber. Unlike yung sa likod, separate yung shock absorber tsaka yung spring, yung mounting ng spring tsaka shock absorber. So pwede ko na yung sunod na lang yun kung may diferensya. Mabilis lang palitan yung yung shock absorber sa likod. Tatanggalin mo lang yung busted, papalitan mo ng yung bago. Hindi na kailangan galawin yung airbags. So yun guys, ito yung KYB shock absorber ng Honda Civic FD. Tanggalin na natin, proceed tayo sa ibang item. Ito naman guys, magsimula tayo itong maliliit. Ito, sa inyo.
aluminum shift knob na Honda Civic Type R. Ayan guys. Ayan. Kasi ito yung pagkabili ko ng Honda Civic ko, Honda Civic FD namin, damage na yung stock na shift knob niya. So gumawa ko, papalitan ko na nandun ng bago. Ito yung papalit natin. So hindi ako sure kung original ba to or genuine ba to, pero ano naman siya, maganda naman yung quality niya. So pakita ko sa inyo guys ha. Mabigat siya guys, aluminum talaga siya, and then ayan, meron na siyang indication. Pag ginawa ka sa solid na solid talaga. So yun guys, hindi ko muna guys, na hindi sa akin for now, hindi mo na importante kung original ba yung parts or ano. Ang akin lang, mapalitan ko muna ng dissenting parts yung FD para hindi siya ganun ka hindi medyo mag-improve siya. So kung may budget na tayo para sa original or genuine parts, tsaka na lang tayo magpapalit. Pero aside from guys, yung iba naman katulad ng shock, genuine niya guys, original niya from KYB. So mga iba lang siguro. Yung mga ibang katulad ng maliliit na maliliit na item. Yun, medyo hindi ako sure kung genuine ba or replica. Next natin is ito. Unahin natin ito guys. So, KYB din to guys. KYB na ito guys, original KYB din na top mount ng front shocks ng Honda Civic FD. So yun guys, chinek ko na rin to. Yan. Dalawa yung in-order ko from para sa left and right ng front shock absorber. Yan. Ganda yung quality niya guys. Chinek ko na to. So yun guys, ito lang, pinakita ko lang to. Ayan, proceed tayo sa next item. Balik ko lang. Both nga pala ito guys. Ito, top mount. And then yung shock absorber, ipapadala ko kay Concept Air Suspension. Ipapamodify ko para sa airbags. Next is ito. Hindi siya gano'n guys. Ano lang to guys, double contact na socket para sa valve sa tail light. Kasi yung stock ng tail light ng FD guys, yung inner tail light niya, hindi siya umiilaw lang siya, pero pag nag-stop light ka, hindi siya nag-i-stop signal. So ang ginawa ko, kinonvert ko. Yung previous na may-ari guys, kinonvert niya na parang GTR na style. Pag nag-stop, both outer and inner na tail light is, pag nag-stop, magsisignal din siya na stop. So ang ginawa ko, bumorder na ako ng bagong socket kasi yung isang side ng niya guys, yung isang side medyo damaged na. So gagawin ko, papalitan ko siya ng bago, both sides, para okay siya. Ayun, ito yung socket para sa tail light sa likod, inner tail light. Double contact. Ito naman is yung Type R badge para sa both sa front and sa rear. So yun guys, Type R badge. So hindi ko na lang guys. Next time ko na lang ipapakita sa inyo guys sa pag i-install natin, tsaka ko siya i-unbox ulit, and then ipapakita sa inyo yung quality niya, yung design niya, kung okay ba. So isa-isayin na natin guys pag unbox. Yan, ito namang isa later. Itong isa guys, ay dalawa pala to guys. Bumili ako ng bagong cover nung shift. Shift cambio ng Honda Civic FD namin. So yan guys, yung isang design is parang foil, red. Yan. Yan yung isa parang carbon style. Yan yung itsura niya guys. Ito naman, so guys, umorder ako ng bagong speaker, dalawang speaker para sa Honda Civic FD. Kasi yung napansin ko pagka purchase ko ng Honda Civic namin,
yung both sa driver and passenger side na door, hindi gumagana yung speaker niya. Pati yung isang side dun sa passenger side ng sa likod, hindi rin gumagana. Pero nung inayos ko, chinek ko yung sa likod, then chinek ko yung connection niya, tinanggal ko yung connection, tsaka then binalik ko, gumana siya ulit guys. So ang problema ko na lang ngayon is yung sa both driver and passenger side sa front. So yun guys, bumili ako ng bagong speaker from JBC, which is ito guys, 300 watts and 4 ohms siya. So tinesting ko na rin ito guys, okay siya guys, maganda rin sound quality niya. So ito, kakabit ko to. Aside from this guys, bumili rin ako ng wire connection niya, kasi iba yung sakit nung yung included na sa speaker, wala siyang saksakan. So bumili ako ng wire harness niya para dun sa speaker to dun sa Honda Civic FT. Ito yung itsura niya guys. Ayan. And then para din sa speaker nung JVC, nakakit ko, bumili ako ng frame niya. So yun guys, sorry guys, naputol. Naglobat yung yung GoPro ko. Then wala akong reserve na battery, so yan. Continue ko lang guys. So ito guys, order ako nung bracket nung speaker na in-order ko sa Lazada, which is yung JVC na 300 watts 4 ohms. So yung recommended na speaker na para sa FD. So tinesting ko na rin yun guys, okay yung sound quality niya. So ikakabit ko siya sa front, driver and passenger side ng FD. So ito guys yung bracket niya, kasi guys yung bracket yung speaker nung original na ng FD, speaker ng FD, may kasama na siyang ganito. So yung sa ganito guys yan. Sorry guys, medyo madilim, wala akong tamang lighting. So yun guys, yung kasama niya, yung binili kong JVC na JVC na brand na speaker, wala siyang guys, circle lang talaga siya. So need siya lagyan ng ganito, kabitan ng ganito before mo siya makagawit dun sa lahat ng side, sa likod or whichever, sa likod or sa doon sa may passenger and driver side, door side ng FD. So yan, need mo siya ng ganito before mo siya ma-install doon. So dito mo ilalagay yung speaker, and then i-screw mo na siya rito, and then dito mo siya pakabit, sasapak mo na siya. Meron siya ditong parang, ayan, makikita niyo meron siya parang rito guide niya para i-insert dun sa sa door panel, door side nung FD, and then lalagyan mo na siya ng screw rito para malak. So yan guys, bumili ako ng dalawa nito guys. Ang plan ko na sana guys, bibili sana ako ng additional 2 para sa lahat ng sides, papayta ko na lang. Pero since gumana yung dalawa dun sa likod ng FD, so no need na ako mag-order pa ng ganito ulit. Yung in-order ko naman connector guys, akala ko 2 piece lang siya, pero akala ko 2 piece lang siya, pero ang ginawa ko, ang in-order ko is 2 dalawang order. So buti na lang, dalawa yung in-order ko, so meron akong reserve dalawa. So kung need ko na palitan yung sa likod, yung speaker na lang orderin ko, then additional na bracket, dalawa rin. So ito, no need na ako mag-order na yung wire harness niya. So yan na guys, yun, ito yung speaker, wire bracket and wire harness para sa sound system ng FT. Then another, ito naman guys, ito yung rear back camera ng dashcam. Kasi yung ginamit kong dashcam guys, which is yung dashcam ng from Suluto, so ang ginamit ko is yung rear view mirror niya. So
Yung back camera niya hindi ko na tinanggal. Since dati nakabili naman ako nito ng bumili ako ng additional camera para sana sa harap ng PS Luto sa front grill. Hindi na guys, hindi ko nagamit kasi medyo malaki siya. So ginawa ko ang kinabit ko sa front grill nung front bumper nung Suluto is yung parang may siyang screw na i-insert mo dun sa magbubutas ka. So ito, luckily naman naitago ko siya, naitabi ko. So ito na lang gagamitin kong back camera ng dashcam. Ayoko na kasi tanggalin yung guys, yung back camera nung sa existing ng Suluto. Kasi hassle na tanggal baklas reinstall tsaka baklas ulit. So ito na lang, meron ito nakapag ako ng naitabi ko to. So ito yung kakabit ko sa back camera ng dashcam. And then yung dashcam kasi na ginamit ko sa Civic is yung dashcam ng Suluto. So transfer ko naman, ko lang, pinagpapalit-palit ko lang, nilipat-lipat ko lang. Luckily rin yung yung kabitan ng rear view mirror is compatible dun sa dashcam. Kaya yun, temporarily yung ginamit ko sa Civic, sa FD is yung rear view mirror dashcam ng Suluto, which is yung Lenovo V7 Pro yata yun. So yun, so kakabit ko rin to guys. Next is ito guys, para naman sa sa screen protection. Mura lang sa TikTok guys ng ito, Bionano sealant. Hindi ko alam yung niya guys, yung exact brand niya, basta ayan. Bionano sealant. And then yung isang inilagay nito, order rin ako nito ng clean seal sealant. And then meron pa isa dito guys, hindi pa na buksan ko. So ayan, buksan natin. Ito yata yung graphene sealant. Pakita nyo. Natin. Kasama na siyang pang spray. Yan, ito naman yung graphene seal. Yan guys, graphene seal na sealant. So ang gagawin guys, I don't know, kasi ang in-order ko lang guys itong dalawa. So may free siya nung cleansing, kasama siyang free. Ito yung ginawa ko, ito yung talagang in-order ko. So ang gagawin application nito is ito yung pinakauna mong i-apply, and then ito yung second. So yun guys, order ako sa guys, sa TikTok. Naka-promo sila, so na-order ko siya siguro ng almost 1,000 lang. I-ano ko na lang guys sa description, lalagay ko na lang din. Okay guys, ito na yung gagamitin ko after car wash para sa Suluto and Civic namin. So yun guys. Next naman, pagyan natin. Ito guys, ito naman, nabili ko to guys sa DEBS, Honda Civic Accessory and Parts. So nabili ko siya guys ng 3.5 yata, which is engine cover niya sa taas. Yan guys, yung pinili ko is color red. Makikita nyo guys, maganda yung quality niya guys, genuine talaga. Watch it guys, Honda Civic na logo rito. And then yan, red. And then meron din siyang sticker para dito sa gilid, yung iVTEC. Yan, papalitan ko yung existing na engine cover, yung sa stock nilagay ko to.
para maging presentable yung engine bay. Ayun guys. Lalagay ko na lang din yung link sa description box kung saan ko nabili to guys. Maganda yung quality guys, matibay, and then may ano na rin siya lock, which is hindi siya natatanggal. And then meron na rin siyang anti-vibration rubber para pag pinatong dun sa ano hindi siya mag-iingay, mag-vibrate. Ayan ko siya guys. Maganda siya guys. Personally, kung makikita niyo siya ng personal, maganda. Plus meron pang kasamang sticker. So yun guys. Next ko naman i-unbox guys is later na to guys, kasi ito medyo maganda ito. Siya guys, rain visor, Mugen RR na rain visor para sa door. So nabili ko to guys sa ano naman, sa Lazada siya. So hindi ko na i-ano guys kasi medyo ano na, naka sealed pa. So 4 pieces na guys sa lahat ng side ng door, front and rear. So yan siya guys. Sorry guys, medyo maingay sa labas, merong nagre-revolution ng sasakyan. So yan siya guys. Mugen RR na rain visor. Actually guys, maraming design ng rain visor maraming design ng rain visor for FD. So ang pinili kong design is yung Mugen RR kasi maganda yung design niya kasi hindi siya makapal. Kasi yung ang design nito guys, yung makapal siya sa may harap na door, then pagdating sa likod medyo minipis na siya. Which is maganda talaga guys, attractive yung rain visor niya. So ito yung pinili kong design, Mugen RR rain visor for sa Honda Civic FD. So pakita ko na sa inyo guys yung main niya, yung design niya talaga pag in-install ko na sa sasakyan sa FD. Yan guys. Next is guys, ito na. Next ito. Unbox natin to. Ito guys, ano to? Controller for air suspension. So nabili ko siya guys overseas. Hindi ko na muna i-reveal yung niya, yung brand or yung saan ko siya nabili kasi guys, plan ko magnegosyo nito. So kung interested kayo guys, PM nyo lang ako sa FB page ko. Yan ako sa inyo. I-discuss natin kung magkano. And then, kung gusto nyo mag-order, pag-usapan natin. Yan guys, ang una kong ipapakita yung controller niya. Manual controller niya. Which is yung ito. Tsaka ko naman din siya i-full guys, pag papakita yung pinaka-itsura niya pag i-install ko na. So yun ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buttons na manual para sa air suspension na 5 meters to guys. Customized to guys kasi pag order ganito o bumili ka ng nito sa mga local like meron nito sa Shopee, meron ako nakita 2.5 meters lang which is medyo maiksi. So from direct seller, nagpa-customize ako ng 5 meters na may additional lang. So yun guys, ito yung controller niya, manual controller ng air suspension. And then ito naman guys, ito yung new design ng 4-way bulb na controller ng system ng ito yung nagko-control, nagsusupply ng yung parang pinaka-brain ng air suspension guys. Ito yung nagsusupply ng nagsusupply ng hangin sa airbags, and then di-deflate ng hangin or ng hangin, lalabas ng hangin from airbags. So yan siya guys, new design na siya guys. And then ito yung niya, harness niya para sa dun sa manual controller. And then ito yung mga butas niya, 3/8 to guys ang size ng nito. And then ito yung para sa itong side na to para sa
papunta sa airbags. Yan. Itong side na to yung papunta sa airbags. Isang side naman to para sa pressure gauge. So yun guys, ito na, pinakita ko lang. May sneak peek lang to guys. So ito guys, 4-way bulb and then yung manual controller for air suspension. Next naman is i-unbox natin ito guys, i-unbox natin mistake ko lang siya na-receive guys. In-order ko ng Pasada 5D guys, 5D mapping for Honda Civic FD. So nag-order na ako, naglagay din ako ng ganito sa suluto namin. So maglalagay din ako ng ganito para sa Honda Civic. Tingnan. Actually guys, for temporary lang to guys, maglalagay din ako ng isang mating para ordering ko sa DBS car parts and accessories. Kasi mas maganda yung manual parang rubber. Ito parang ang gagawin ko yung parang sa suluto ko, dalawang mating yun. Isa ito, and then yung isa parang rubber. Go. Oh. So yan siya guys, ang ganda ng design. May logo na siya ng FD. Sorry guys, medyo madilim. Kasi hindi pa maganda na lightings dito. Ayan guys. Ito yung sa driver side. Maganda yung guys, yung design niya. Buti na lang. Akala ko guys, wala siyang rito. Putas dito, straight. Para sa yung knob ng gas tank and then ng trunk. So, kasi sabi ko yung seller, yung isang design, buti na lang ito yung pinadala nila. So, maganda talaga guys. Maganda yung quality. Satisfied ako guys. Yan. Ito naman yung sa rear. Yan. Ito yung sa rear. Ang haba. Yan, nice. So guys, sana malinaw. Mahaba siya guys. Ang ganda rin yung design. Okay, ayos na ayos to medyo kinakabahan ako guys kasi sa pasado ko lang kasi in-order to and then sa nila sa pictures na pinost nila, iba-iba yung design. So kaya nag-hesitate ako nakabahan ako baka hindi mali yung magpadala nila. So maganda naman yung pinadala nila guys. Ayan guys, ito yung sa likod. And then ito naman yung sa passenger side. Ayan guys, ang ganda guys. Oh, satisfied. Pakita ko na sa inyo guys pag in-install ko na lang din. Pakita ko sa sasakyan. So ayan guys, ito lang yung mga items na in-order ko from Lazada, Shopee, and ibang online store like ng DBS car accessories and parts. So in-unbox ko nun guys, pinakita ko lang sa inyo. And then ang gagawin natin guys, iisa-isa pa rin natin sila on the time na i-install natin. Lang talaga natin, ipakita ko ulit sa inyo. Gagawa rin ako ng mga video isa-isa pag in-install ko na sa FD. So yun guys, sana nagustuhan nyo. So yun guys, thank you. Sana nagustuhan nyo itong unboxing video na ginawa ko. Sana supportin nyo din yung YouTube channel ko by sharing and liking this video. And then please subscribe to my YouTube channel guys. Maraming salamat sa inyo guys. See you ulit sa next video ko pag in-install ko na to. So yun guys, gagawa na ako siguro ng madalas na rin ako gagawa ngayon ng DIY vlogs or installation vlogs sa FD namin kasi yung FD ko kasi maraming siyang aftermarket parts and then ganito mga accessories para sa improvement ng sasakyan ng FD. So yun guys, maraming salamat guys. See you again next time. Bye!